Ngayon po ay pupunta na naman po tayo sa isa pang tourist attraction dito sa lungsod ng Chengdu sa bansang China, ang Quansai Alley. Ngayon po mga kabayan, ay nakababa na po tayo ng ating sasakyan. Ngayon po ay naglalakad po tayo. Ang tawag po nila sa lugar na ito ay Quansai Alley. Ang Quansai Alley po ay matatagpuan dito po sa Chengdu, sa distrito ng Xinjiang. Ang Quansai Alley po ay isa sa mga tourist attraction na dinarayo ng mga turista dito sa lungsod ng Chengdu. Ito po ay may malawak at makikipot na mga iskinita. Dito po sa lugar na ito ay matatagpuan ang mga sinaunang mga bahay na kanilang napanatili mula pa ng Qing Dynasty. Maganda. 1998 sa atin, ang pangit. I like this place because it's something new. Marami pa rin pong mga tindahan sa tabing daan. Kabayan, tumigil na naman po tayo. Tayo daw po ay magtiti. Mahilig po silang uminom ng tea dito mga kabayan. Ayon po sa tradisyon ng mga Inchek, ang pag-inom po ng tea o pag-alok ng tea sa kanilang mga kaibigan o mga bisita ay isang simbolo ng mabuting pakikipagkapwa-tao at respeto. What do you want to drink? Mabuti na lang po mga kabayan at may English translation ang menu dito. Hindi po tayo mahihirapang umorder. Matapos po ang ilang minutong pakikipagkwentuhan habang umiinom ng tea, ay ipinagpatuloy po natin muli ang ating pamamasyal dahil sayang po ang oras kung hindi po natin mapupuntahan ang lahat ng magagandang tanawin at tourist spot dito sa bansang China. Dahil hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na makapamasyal at makapunta sa isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang bansa dito sa ating planeta. Mga kabayan, mula po nung dumating po kami, ay wala pa po kaming nakita o nakausap o nadinig na nagsalita ng Tagalog. Siguro po ay kokonting mga Pilipinong turista ang pumupunta dito sa China. Siguro po o marahil dahil sa sigalot sa West Philippine Sea sa pagitan ng ating bansa at ng China. Maraming mga nagtitinda din po dito ng mga barbecue mga kabayan sa tabing kalsada. Pero napansin ko po sa kanila na malinis po ang kanilang preparasyon sa pagtitinda ng mga street food. Nakagwantes pa nga po ang iba kapag dadamputin po nila ang mga barbecue stick na kanilang tinitinda. Kahit nga po prutas, hindi nila hinahawakan ng kamay. Ginagamitan nila ng chopstick o guwantes bago kunin nila ang prutas.
来，吃小吃，里面坐，我看一下啊。Mukhang may pinagkakaguluhan dito sila mga kabayan. Yung bata, tingnan yung mga bata. Ginagaya yung statwa. Try lang natin. Try mo si Jab Jab. Oh, like that, like the kilo. Try Jab Jab. Go, go, go. Ay, It's okay. Alam niyo ba mga kabayan, sa kasangkayan, na ang Kwansay Ali ay binubuo ng tatlong iskinita. Ang Kwan Ali, Sai Ali, at Jing Ali. Sa Kwan Ali ay matatagpuan ang mas malawak na iskinita. Mga sinaunang bahay, sinaunang kagamitan, at mas maraming inuman ng tsaa. At sa Sai Ali naman, ay dito naman makikita ang makikipot na mga eskinita. At dito rin makikita ang sinaunang mga arkitektura mula pa noong Qing Dynasty na kanilang napanatili sa mahabang panahon. Isama na natin ang kanilang mga tradisyonal na mga bahay at looban na pinaghalong Western at Chinese influence. Ang Kwansay Ali po ay mararating sa pamamagitan ng pagsakay sa metro o train o taxi. Yung pasad na to. At ang entrance po rito ay libre. Hindi yung malapit. Malayo na. Hindi, malapit. Tapos parang Ayon po sa kaibigan po namin Chinese, ay mas maganda pong pumunta ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Dahil pagka po gabi ay maraming tao, mahihirapan po kayong gumalaw at maglakad dahil sa siksikan po. Kaya tamang-tama lang po ang pumunta po kayo ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon upang hindi po kayo mahirapan. Kung umaga naman po kayo pupunta, ay mas kukonti po ang tao. At mas mai-enjoy nyo po kung kayo po ay tao na mahilig sa tahimik na lugar.
的，果茶冰玛咖啡茶。Time check po mga kabayan. Ang oras po natin ay nasa alas 4:30 ng hapon. At ang temperatura po natin sa ngayon ay nasa 16 degrees centigrade. Tamang-tama lang po ang lamig. Kasi mga kabayan, hindi rin po magandang mamasyal kung sobrang lamig. Tulad nung namamasyal po kami sa Canada na minus 20 ang temperature. Hindi po kayo tatagal sa labas. At siguradong pipiliin yung pumasok sa loob. It looks old on the outside, but inside it's modern. Mahal ka, baka mawala ka. Sabi po ng anak ko, umawak daw po ako sa kanya. Baka daw po mawala ako. Alam niyo po, pag nawala ka nga naman dito, ay para kang nawala sa buhangin yan. Hindi ka marunong mag-Chinese. Paano mo hanapin sila? Hindi ka pwedeng tumawag sa telepono dahil wala kang SIM card. At saka sino? O paano mo tatawagan sila? Eh wala naman silang SIM na pang China. Ang SIM card po nasa cellphone ko. At yun ang ginagamit nila upang magkaroon sila ng internet sa pamamagitan ng hotspot. Kaya't ang pagtuturis mga kabayan ay may kaakibat din pong pangano na kailangan po nating mag-ingat upang ang ating masayang paglalakbay upang maglibang ay hindi maging isang malaking problema. Kaya't hinihiling ko po sa inyo mga kabayan, kakabsat, bilang isang hindi kilala at hindi sikat na content creator na mag-subscribe po upang lalo po nating mapalawak ang ating munting channel. Buko. Maliliit ang buko nila dito. Mag-thumb up po kung nagustuhan nyo po ang aking video at kung hindi po nyo nagustuhan ay mag-thumb down po kayo. Mag-komento at sabihin ang inyong saloobin. At huwag po nating kalimutang i-share upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na nakalilibang at kapupulutan ng mumunting kalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!